Umakyat na sa 11 ang patay sa landslide sa Davao de Oro. Eksklusibong napasok ng News 5 ang lugar na napuruhan ng pagguho. At live mula sa Mako, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang paghahanap sa mga natabunan ng guho? Mayan, pahirapan pa rin ang search, rescue at retrieval operation sa mga biktima ng malawakang landslide na nangyari nga sa bayan ng Mako dito sa Davao de Oro. At sa mga eksklusibo at personal naming nakita yung lawak at kapal ng pinagsama-samang lupa, bato at mga bahagi ng puno na tumabon sa isang barangay dito. Halos 2 kilometrong lakad at pagpanik ng bundok ang sinuong ng aming team para mapasok ang Barangay Masara, ang ground zero ng landslide noong Martes ng gabi. Sa daan pa lamang, kabi-kabilang pagguho ng sumalubong sa amin. Pagdating sa Barangay Masara, puro ugong lamang ng backhoe ang maririnig. Oras na may makitang bakas ng katawan, mano-mano itong papalahin. Kaninang umaga, may nakuha mga rescuers na bahagi ng braso. Bandang tanghali, may nakuha pang 2 katawan. Isa sa mga nagpapahirap daw sa mga rescuers sa ginagawang retrieval operation, itong mga naglalakihang tipak ng bato na kasamang tumapon sa mga bahay dito sa lugar. May mga pagkakataon ding bigla na lamang gumuguho ang lupa. Walang oras sa sinasayang ang mga rescuers, pati ang ilang tauhan ng mining company. Katuwang nila ang ilang nakaligtas na residente nagtuturo sa mga natabo ng bahay. Isa rito si Julius na umaasa pang mahuhukay ang kanyang misis at 3 anak. Magbo-birthday pa naman daw ang kanyang panganay sa February 14. Gusto ko lang sir, makita yung pamilya ko, yun lang yung gusto ko. Yun lang, wala nang yun lang. Mahal ko yung pamilya ko sir. Dumating din ang mga tauhan ng NBI na tutulong sa pagtukoy sa mga bangkay. Nahukay na rin ang 2 bus at jeep na puno raw ng pasahero ng matabunan ng landslide. Lampas tao, lampas bus, lampas 5 palapag na gusali. Ganyang kalaki o karami yung dami ng lupa, bato at bahagi ng puno na tumabon sa ilang mga bahay at daanan ito sa Barangay Masara. Sa lawak ng impact, posibleng kulang daw ang 1 buwan bago maklear ang lugar. Pangatlong beses na ito nagka-landslide sa lugar. Una noong 2007 kung saan hindi bababa sa 6 ang nasawi. Pangalawa noong 2008 kung saan mahigit 20 naman ang namatay. Ngayong gabi, umakyat na sa 11 nasawi sa landslide, 31 sugatan habang higit 100 pa nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi dapat tinayuan ng mga bahay ang lugar. Parang dead issue na ito kasi wala nang dapat tao. Ang mga tao, no, pupunta pa din dyan kasi yun na yung nearest area to the mining site where sila nakapaghanap buhay. Paliwanag ng Davao de Oro PDRRMO, may tinayo ng pabahay pero marami pa ring residente ang bumabalik sa barangay. There is the so-called no habitation policy. Yung mga nandyan na mga residente natin na nandyan are actually settled already in Kinuban. May GK Village po yan sila. Well, you cannot prevent them from going back kasi meron din silang mga livelihoods. Dahil dito, re-reviewin ng pamahalaan ng mga patakaran para hindi na maulit ang malagim na trahedya. Dito muna silang lahat nananatili sa mga eskwelahan na nasa 5 hanggang 6 na kilometrong layo mula sa ground zero. Mayan, bagamat patuloy naman ang pagbibigay ng tulong o ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga lumikas na residente, hindi lamang para sa Barangay Masara, kundi lahat na halos sa mga katabing barangay nito, no, ay nagsilikas na nga rin dito nga sa mga eskwelahan, malapit lamang or mga 5 to 6 kilometers actually yung layo rather, no, doon sa ground zero. Nangangailangan pa rin sila ng mga pagkain, malinis sa inuming tubig, gamot at syempre malaking problema ngayon ng ilang mga nawalan ng ari-arian at tirahan yung mga nasira nga nila mga kagamitan. At the same time, limitado pa rin yung ginagawang search, rescue and retrieval operations dahil kapag gabi, hindi sila pinapayagan na muna na magpatuloy na kanilang operasyon para na rin sa kaligtasan ng mga rescue personnel. Sa ngayon, patuloy na nadadagdagan yung bilang ng mga missing dahil tuloy-tuloy din yung mga kamag-anak na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay na tingin nila kabilang dito sa mga natabunan ng malawakang landslide.
Mean. Alright, maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Ingat kayo dyan, live mula sa Davao de Oro. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.